Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Arsenio Lacson. Siya ang kauna-unahang naihalal na alkalde ng lungsod ng Maynila, kilala bilang Arsenic na kanyang mga kaibigan at mambu ng mga mamahayag. Si Lacson ay pinanganak sa Talisay, Negros Occidental noong Disyembre 26, 1912. Noong taong 1922, sa edad na 10 taong gulang, nagtungo si Lacson sa Maynila. Nag-aral siya sa Ateneo de Manila University ng sekundarya. Dito siya nagsimulang mahilig sa larong football. Nagtulak ito upang magsilbi siyang captain ng football team ng Pilipinas noong 1930s. Gayon din, naging sports writer siya sa ilang dyaryo. Bilang nangangarap na maging abogado, kumuha si Lacson ng abogasya sa University of Santo Tomas. Noong 1937, nakapasa siya sa bar exam at nagtrabaho sa law firm ni Senador Vicente Francisco. Dahil sa angking galing sa hudikatura, naging bahagi ng Department of Justice si Lacson. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakiisa si Lacson sa paglaban sa mga sundalong Hapones. Matapos nito, naging host siya ng kanyang sariling radyo, kung saan mas nakilala pa siya dahil sa kanyang mga naging komentaryo laban sa Administrasyong Rojas noon. Bilang abogado, isa rin siya sa mga nagtanggol kay Marcos laban sa kasong pagpatay kay Julio Nalundasan. Nagsimula ang kanyang karera sa politika noong 1949 na ihalal siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Maynila. Sa pamamalagi sa Kongreso, ilan sa mga tinuliksa ni Lacson ay ang pagiging House Speaker ni Eugenio Perez, pagpapadala ng pwersang Pilipino sa Korea at korupsyon sa pamahalaan. Dahil dito, binansagan siya ng mga mamahayag bilang outstanding and colorful lawmaker. Matapos ang pagiging bahagi ng Kongreso, si Lacson na nagpasya na tumakbo bilang alkalde sa kauna-unahang halalan sa lungsod ng Maynila noong 1951. Naipanalo niya ito laban kay Manuel de la Fuente. Sa kanyang panunungkulan, pinaunlad nito ang lungsod na katatapos lang kumaharap noon sa sigalot ng digmaan. Pinalakas niya ang pagsugpo sa kriminalidad, kalinisan ng lungsod at pagbabayad ng pamahalaang lungsod sa mga utang nito. Pagkatapos lang ng ilang taon sa ilalim ng liderato ni Lacson ay nakabangon ang lungsod ng Maynila. Napasiglan nito ang kalakalan, nakabayad ng mga utang, nagkaroon ng sobrang pondo, napababa ang krimen at nakapagpatupad ng disiplina. Sa panunungkulan din niya itinayo ang mga sumusunod: ang Manila Zoo noong 1959, kauna-unahang zoo sa Asia; ang Ospital ng Maynila noong 1960, kauna-unahang City Public Hospital; pamantasan ng lungsod ng Maynila, kauna-unahang tuition-free university; at Lacson Underpass sa Quiapo, kauna-unahang underpass sa bansa. Nakuha ni Lacson ang loob ng maraming Pilipino, hindi lamang ang mga Manileño. Noong halalan ng 1953, tinanggihan ni Lacson ang pagiging running mate ni Ramon Magsaysay. Gayunpaman, muling nanalo si Lacson bilang alkalde ng Maynila noong 1955. Namatay si Mayor Arsenio Lacson sa edad lamang na 40 taong gulang dahil sa atake sa puso noon sa isang hotel. Sa kabila ng kanyang maingay na bunganga, minahal siya ng maraming mga Manileño dahil na din sa noong panahong iyon, nasa 23.5 million pesos ang utang ng lungsod na halos hindi na mabayaran. Ang mga empleyado ang kanyang nasolusyonan. Noong panahon ng kanyang administrasyon, napabalitang ayaw niya talaga sa mga Amerikano sa Pilipinas. Kung hindi lamang umuno dahil sa mga intrigang ibinato sa kanya at sa kanyang maagang pagkamatay, malamang ay naging Pangulo ng Pilipinas si Mayor Arsenio Lacson. Vicente Gonzales Duterte. Ipinanganak noong ika-23 ng Nobyembre 1911 sa Cebu. Ang kanyang ama ay si Facundo Buot Duterte at ang kanyang ina naman ay si Zoila Gonzales na mula sa probinsya ng Iloilo. Mayroon ito ang 4 na kapatid at half-brother. Pinakasalan niya si Soledad Roa na isang guro at kanyang nakilala sa Bureau of Public Schools. Biniyayaan sila ng 5 anak at ang isa nga dito ay ang nag-iisang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Vicente ay isang politikong abogado. Naging gobernador siya ng Nooy Unified Province of Davao mula taong 1959 hanggang 1965. Ayon mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang ama umano na si Vicente ay isang totoong makamarcos. Noong panahon na tumakbo si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo ng Pilipinas,
Lumipat ang halos lahat ng gobernador ng Mindanao sa Liberal Party maliban sa dalawang sina Bienvenido Ebarle na dating gobernador ng Zamboanga del Sur at kay Vicente Duterte. Naging loyal supporter ni Ferdinand Marcos Sr. si Vicente mula nang ito'y tumakbo sa pagkapangulo hanggang sa mahalal ito. Naging tapat siya sa ama ni BBM hanggang sa kanyang kamatayan. Ito'y galing mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ika-21 ng Pebrero taong 1968, hinirang si Vicente bilang sekretary ng Department of General Services. Subalit sa isang session sa korte ay bigla na lamang itong tumumba na inatake na pala sa puso na kanya nang ikinamatay. Roy Bustamante Padilla, ipinanganak sa Camarines Norte noong ika-4 ng Marso 1926. Kilala din siya bilang si Carlos Roy Padilla Sr. Siya ang ama ng aktor at dating senior board member na si Romel Padilla ng probinsya ng Nueva Ecija. Anak din niya ang action star ng Philippine movie at ngayon ay senador na si Robin Padilla. At ni Bibi Gandang-Hari na dating si Rostom Padilla at ni Royet Padilla. Mula pa sa kanilang mga kanununuan, mapapansin na gwapo at magaganda talaga ang kanilang lahi. Mula pa sa lolo ng Padilla Brothers, nagsimula ang kanilang pamamayagpag sa politika at sa larangan ng pag-arte. Ang kanilang lolo na si Jose Padilla Galvez Sr. ay may screen name na Mario de Cordova. Nagsilbi siyang representative ng 1st District ng Bulacan mula noong 1919 hanggang 1928. Naging gobernador din ito mula taong 1928 hanggang 1931 sa parehong probinsya at muling hinawakan ng posisyon mula noong 1934 hanggang 1937. Ang anak naman nito na si Roy Bustamante Padilla ay nagsilbi sa kanyang bayang Sinilangan sa Camarines Norte. Si Roy Bustamante Padilla ay 4 na beses naging mayor ng Bayside, Town San Jose, Panginiban. Naging SSS Commissioner, Vice Governor ng Camarines Norte, Representative ng Batasang Pambansa at Gobernador ng Camarines Norte. Hindi siya nakaranas ng pagkatalo sa kanyang mga kampanya dahil na din sa husay nito sa pag-organisa at talino na siyang naging dahilan ng kanyang mga pagkapanalo. Sa katunayan, noong tumakbo siya bilang Vice Governor sa Camarines Norte ay nanalo siya sa kada presinto ng lalawigan na wala pang nakaka-break hanggang sa ngayon. Kahit na ang boto sa kanya noong mga panahong iyon ay mas mataas pa kaysa sa mga pinagsama-samang boto ng kanyang mga party mates, kahit naong siya ay mapaslang at palitan ng kanyang anak na si Casimiro, Roy Padilla Jr. ay hindi pa din natalo ang kanyang record. Si Roy Padilla Sr. ang nag-organisa noon at siya ring pangulo ng National Mines and Allied Workers Union. Sagisag siya ng labor unionism na may libo-libong miyembro. Karamihan ay mula sa industriya ng pagmimina sa buong bansa. Kinalaunan ni naging pangulo din siya ng Miners International Federation na nakabase sa England. Naging delegado ng Pilipinas sa International Labour Organization ng United Nations sa Switzerland. Ika-17 ng Enero 1988, sa edad lamang na 61, pinaslang siya gabi bago ang pambansang halalan sa Labo, Camarines Norte. Vicente Soto. Siya naman ang lolo ni Tito at Vic Soto. Si Vicente Soto na produkto ng kanyang sariling pagsisikap at dedikasyon ay hindi nakisama o nakisali sa kahit anong partido sa politika. Naging isa sa pinakamahusay na senador si Soto mula noong taong 1945 hanggang 1950. Subalit bago pa man ito maging mambabatas, isa siyang matapang na mamahayag at manunulat na naging instrumento upang maibalik ang kalayaan ng ating bansa. Noong 1899, sa edad lamang na 22 ay itinatag niya ang La Justicia, ang kauna-unahang dyaryo sa Cebu at lathala ng isang Pilipino. Ginamit niya ang dyaryong ito bilang uri ng kampanya para sa ninanais niyang kalayaan ng mga Pilipino mula sa mga Amerikano. Subalit nadiskubre ito ng mga Amerikano kaya't pinahinto nila ang La Justicia. Hindi pa din nagpaawat si Soto at muling naglathala ng may pangalan namang El Nacional. Muli itong ipinatigil ng mga Amerikano nang madiskubre at ikinulong si Soto ng nasa 2 buwan upang turuan siya ng leksyon. Subalit kahit anong klase ng leksyon ang itinuro nila kay Soto ay tila hindi niya ito natutunan dahil makailang ulit nila itong kinasuhan ng pagtataksil sa gobyerno ng Amerikano dahil sa makailang ulit nitong paglalathala ng mga babasahin na sumasang-ayon sa mga Pilipino at sumasalungat naman sa mga Amerikano. Ang pinakamagandang naiambag ni Soto sa kanyang pagiging senador noon ay ang Soto Law. Ito ay isang batas na pumuprotekta sa mga mamahayag ng sapilitang paglalahad ng pinagmulan ng kanilang mga balita.
Kilala si Vicente Soto bilang ama ng pamamahayag, literatura at lengguwahe. Ang dyaryo na kanyang pinangalanan noong Ang Suga ang nagsilbing daan para sa mga Cebuanong manunulat na makalikha ng kanilang mga obra. Kinuha ni Soto ang pangalan ng dyaryo sa pangalan ng kanyang anak na si Dr. Suga Soto Yuvienco.